Magandang araw ka Grace Farming. Sa video po natin at topic po natin ngayon, tatalakayin natin ano ba yung gamit natin sa Grace Farming, organikong pamamaraan o natural na pamamaraan para sa pampapaitlog ng ating mga alagang manok. At ito rin po ay pampalago o pampatibay ng mga stem ng ating mga tanim. Isa sa mayaman na calcium para sa ating mga alaga at para sa ating mga tanim ay itong mga eggshell. Dahil nga po, itong eggshell ay binubuo ng calcium, kaya naging eggshell po siya at marami po siyang calcium na kinokonsist. Kaya ibabalik din po natin yung mga eggshell para po sa dagdag na inumin ng ating mga alagang manok. Ang gandang hapon ka Grace Farming. Ang akala po natin itatapon na ho natin mga eggshell, ayan po ay hugasan ko lang po yan, at pagkahugas po ay isasangag po natin yan. Wala pong mantika, isasangag lang po natin yan at gagawin po natin siyang kulay brown na po siya. At makikita nyo naman po sa texture ng eggshell na magiging brown na po siya lahat. Kaya dudurugin lang po natin siya diyan na rin po sa kawali hanggang sa matuyo na siya, hanggang sa maluto na siya. Hahaluin lang po natin ng hahaluin para po doon makuha pa po natin yung calcium. Kapag sinangag po natin yan, ayan na madali na po natin ma-extract ang calcium po doon sa suka. Kaya kailangan po natin na magkaroon po ng calcium para madali po ma-extract po yan. Ayan, ganyan lang po ginagawa natin ka Grace Farming. Sa iba po, tinatapon na po yan. Wala na pong silbi. Yan mga ganyang eggshell na po yan. Pero sa ating mga alaga, lalong-lalo na sa backyard, pag sinabi po kasi pampaitlog, napakamahal na po. May mga per sachet po kayo mabibili niyan at 24-25 pesos per sachet. Araw-araw nyo po siyang bibigyan po niyan. Kaya ganyan po gagawin po natin, isasangag lang po natin at kung ano po yung kanilang itlog, ipapakinabangan pa po natin yun para ipainom para sa kanila. Sa mga mahilig naman po sa pahalaman, ay napaka-importante po ng calcium sa ating mga alagang halaman, kamatis, talong at kung ano-ano pang gulay. Ayan po ay dinidilig po natin doon sa kanila. At yung pampatibay ng kanilang mga sanga, pampatibay lalo na kapag meron na silang mamumunga na sila, kailangan po nila ng calcium dahil nga po naman magpro-produce na sila ng mga bunga at siguro dapat ay matibay ang kanilang mga sanga. Kaya po yan, pagtapos po natin at nakita na po natin na kulay brown na po siya, ilalagay ko lang po, napalamig ko na po yan ilalagay ko na po sa isang Wilkins po yan. Tsatsagayin ko lang po yan na ilagay po yan. Napakaganda ka Grace Farming. Iniipon lang po namin yan, yung mga eggshell na yan, dahil alam na po namin na napakayaman po yan sa calcium. Kaya pagkatapos po niyan, ihahalo na po natin yung suka. Meron po akong suka na nabili at makikita po natin dyan na yung pinaka-calcium niya, kumukulo na po yung suka na yan at na-extract na yung
pinaka-calcium phosphate niya doon. May suka rin po tayo na paggamit doon sa paggawa ng itlog na maalat, kaya isasama ko na rin po yan dahil hindi pa tayo gumagawa ng itlog na maalat. Ayan po, napakaganda pong tingnan, ano po, dahil nakikita na po natin, bumubula na po yan, nagkakaroon na po ng changes o process. Yung mga eggshell na inihaw, sinangag po natin, ini-extract na po ng ating suka. Kaya ganyan po yan. Ayan po, nag-aangatan po sila, tapos lulubog po yan. Bibigyan po natin ng date kung kailan po natin nagawa at kung kailan po natin na-harvest. Ano po, January 20 po, kaya in-harvest na po natin. Sa pag-a-apply po ng ating calcium, meron po tayong 4 liters. Ayan pa, 4 liters po yan. Kailangan po natin doon sa tubig na sumingaw na pot na 24 hours. Kaya ganyan, meron tayong 4 liters at meron din po tayong 1 liter. Unahin po natin, ayan po, no, yung pinaka ating calcium. Dito lang po sa sukatan po natin na 10 ml or 15 ml kada litro. Ganun lang po. Ano po, tapos doon sa 4 liters ang laman ng painumin ng manok, 4 po ang gagawin po natin. Kaya napakalaking tipid, ano po, napakalaking tipid dahil nga po eggshell lang po yan at suka lang po yan. Hindi naman po agad-agad na mauubos yan kahit araw-araw po natin ilagay po yan. Ano po? Pagtapos po niyan, maglalagay na rin po tayo ng probiotic po natin. Napakaganda po niyang probiotic na yan at mayroong mga live bacteria po dyan na kinulture po natin, at yan po sa susunod na video maggagawa tayo ng probiotic para sa ating mga alaga. Ayan, ganun din po, 10 ml. So sa 4 na litro, 4 na graduation cup ang ilalagay po natin na probiotic. Ano po? Kaya mag-iiba yung kulay po niya. Ano po? Yan, pagtapos po ng probiotic po natin at maghahalo po tayo ng molasses. Dahil alam naman po natin medyo hindi maganda po yung lasa nung suka, ano po, kaya ang magsasalo ng lasa nila ay ang molasses. At yung mga living bacteria, yan din po ang pagkain ng mga enzyme, ng mga good bacteria po, na po yung pinakatamis. Kaya ganyan po. Kung hindi ko na po sinukat, no po, sa 4 liters, tinansya ko na lang po at hinalo-halo ko lang po siya. Forgiven naman kung lumagpas po siya, na kahit yung pinaka-calcium po natin pag lumagpas. Yan na po yung ipapainom po natin sa ating mga alaga, at yan na rin po yung pandidilig po natin. So, sa pandilig naman po, kada 1 litro, ayan, maghahalo lang po tayo ng ganyan. Ano po? Yan na po yung pandilig, at yan na po ang kanilang pampaitlog. Ayan. So sa mga sisiw ko rin po, binibigyan ko rin po sila dahil kailangan din po nila ng kanilang calcium. Pwede naman po pagsabay-sabayan yung ganyan pamamaraan, tapos lalagyan ninyo OHN. Meron din po tayo video na yung paggawa ng OHN, pwede nyo paghalo-halo. Ayan, kaya Ka-Grace Farming, maraming salamat po sa pagsuporta dito sa ating ginagawang mga video. Maaari po makahingi lang po ako ng like, share, and subscribe po para naman po bilang suporta sa ating ginagawang backyard Grace Farming na pamaraan. Kaya Grace Farming, maraming salamat po.
farming.